Magandang hapon po muli mga kapatid. Ikinalulungkot ko po, bigla tayong nawala na naman dahil nga po ito yung isang malaking problema natin, ang hindi pa stable nating internet na connection mga kapatid. Sa kadahilanan siguro na parang loaded na yung aming area dito dahil according po sa taga PLDT po ay mga walong tahanan po ang i-accommodate nitong isang nilagay nila na parang router sa poste. Subalit dumating na po yung pinaka-peak namin, 8 na po kami at lahat yata busy gumagamit ng internet. Kaya ito ang dahilan bakit minsan ay bigla tayong nawawala sa ere. Kaya subalit salamat din sa Panginoon kahit na ilang araw na nais nating magkaroon tayo ng programa, subalit talagang napakahina po. Subalit ngayong gabi, inasahan ko po, hindi na muling mawawala yung internet connection. Sana po tuloy-tuloy na ito mga kapatid. Amen. Tayo po ay nagagalak na ang pagkakataon ay laging bukas sa ating lahat upang magpatuloy sa ating mga gawain mga kapatid. Lalong-lalo na po sa mga panahon katulad ngayon, medyo maluwag-luwag na ng kaunti ang kalagayan natin at katunayan, noong linggo po ay meron ng mga mangilan-ngilang mga kapatiran na dumating po sa church. Kaya tinanggap na natin sila dahil syempre pangit naman pong papauwiin sila. Kaya nagsimula tayo mag-worship mga kapatid kasamang ilang mga kapatiran natin nagsidatingan po. Hindi na daw nila talaga matiis at kaya ng walang pagkakatipon. Kaya sila po ay dumating sa church noong linggo. Kaya ginawa ko po dahil hinihanda ko na yung ating church, sinabi ko na kailangan ay ihanda na natin ang ating church. Kaya yun na po, sinunod lang po namin ng strictly po yung ating protocol. Meron po tayong tinatawag physical distancing na almost 2 meters po ang distance apart po nung isang kapatiran natin. Magsimula sa upuan hanggang sa altar po. Meron tayong mga markings kaya na-post na po natin sa ating service noong linggo mga kapatid. Ngayong gabi muli magpapatuloy tayo kahit man may mga gabing hindi tayo makapasok talaga sa ating internet dahil lubhang napakahina minsan, sabayan pa nitong bagsak ng ulan na malakas, sabayan pa ng biglang pagka-brown out. Nako, ito na talaga ang mundo natin. Subalit, ngayong araw po, salamat, nakabalik man po tayo. Amen. At ngayong gabi po, gusto nating muli pasalamatan po ang ating mga kapatiran na sila po ay naka-online na, tutok na sa ating programa ngayon. Sa aking sister-in-law, kay Sister Rose Fabian, diyan sa Singapore po, magandang hapon sa inyo diyan at naway nasa mabuti kang kalagayan. Amen. Ganon din po ang ating isang kasamang manggagawa po na na-assign sa Hong Kong, in the person of Pastor Nilo Plaza. Amen. Watching from Hong Kong. Magandang hapon diyan o gabi, Pastor Nilo. At sa buong pamilya mo, naway nasa mabuti kayong kalagayan at kasama ka sa aming daily and nightly prayer na ginaganap namin. Everyday talaga ito, no? Ginaganap namin kasama ng aking buong pamilya, na ingatan ng Panginoon upang maging safe ang buong pamilya mo. Siyempre, ganun din sa ministry, no? Kasama na ang mga kabataan at mga kapatiran. Ganun din sa ating asawa po ng ating kamanggagawa, yung aking pinaka-close na pastor din po, Pastor Josue Dinsay, ang kanyang asawa, sa kay Sister Philomena Dinsay. Sila po ay nanonood din ngayon, nagmo-monitor sa ating broadcast. God bless you there, Sister Philomena, and likewise Pastor Josue Dinsay at sa buong pamilya. Ganon din, kasama natin ngayon, nanonood din ang isa sa ating mga very close sa ating ministry, sa ating puso, ang pamilya Perez,
Sister Tina Orola Perez, si Inday Tina, at siyempre ang kanyang mahal na asawa, ang ating butihing Regional Superintendent po ng Region 2, nasako po ng buong Visayas po, mga kapatid. Amen. Magandang araw sa inyo diyan, and pagpalain ng Panginoon ang inyong ministry, siyempre ang pamilya din, at sa pamilya Orola and Perez. Amen. Praise God. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kagalakan natin na ipagpapatuloy ang ating pag-aaral po. Nasa part 4 na po tayo, ano? At mamaya-maya po, pagkatapos po ng ating intro po, signage, mga kapatid, ay magsisimula na naman tayong pag-aralan ang mga bagay na mahalaga po. Amen. At ganun din, kasama din natin ngayon, nagmo-monitor sa atin, si Brother Bon RJ is watching. Yes, magandang gabi sa iyo, Brother Bon, and likewise, ingatan kayo ng Panginoon diyan. Amen. According sa aking sister-in-law, maayong hapon man, Pastor, God bless, maayong hapon man. Kasama din ang aking suon sa Lake Lahit, si Suon Luz Parcon. Magandang gabi sa pamilya Parcon, kasama ni Suon Jose, diyan sa barangay Lake Lahit. Amen. Naway ang pagpapala at pag-ingat ng Panginoon laging sumasa inyo, na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Praise God. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong gabi po, mga kapatiran, ay ang ating pagsisimula ng ating mga gawain naman, patuloy sa ating pag-aaral po sa subject na ating tinalakay ng mga nakaraang mga araw po, maliban lang sa ilang araw din, ilang gabi, na hindi natin nagawa ang ating online Bible study dahil po sa hindi minsan stable yung ating internet dito po, no? Dahil sa pabago-bago ng pagpanahon po, mga kapatid. Ganon din, we would like to greet our viewers from USA, from Malaysia, Singapore, and syempre kasama na rin, no, from our brother in Canada, the Reed family, Brother Miles Reed and Sister Jenny Reed. Amen. Ito po yung bunga ng ating programa Online Bible Study. May isang Canadian po na tumanggap sa Panginoon at nabaptize na po siya. Kaya ako tuwang-tuwa po na nagkaroon ng bunga ang ating mga gawain po. Hindi lang siya, meron pa po mga prospect natin na handa rin pong tanggapin ang Panginoon sa tamang paraan po. Ngayong gabi, mga kapatid, muli, magpapatuloy po tayo. Amen. Dahil napakahalaga po ng mga bagay na dapat ay ating tutukan upang mga unawaan po natin. Inuulit ko po, hindi ko po layunin na magkaroon ng broadcast or online Bible study upang saktan ang damdamin ng bawat nangakikinig. Hindi po. Sa totoo lang, ang layunin ko po ay nais kong iparating sa inyo ang mensahe po ng buong katotohanan. Kaya nga po, sinusuri natin bawat doktrinang niyayakap natin upang sa ganoon ay maging tiyak tayo. Kaya kung meron man minsan inakalang sinasaktan ko yung damdamin ninyo, hindi po, mga kapatid, hindi po. Layunin ko po dahil mahal ko kayong lahat, nais ko rin po maunawaan ninyo ito dahil baka darating ang panahon, sisihin nyo ako, sabihin ninyo, kilala ko si Pastor Veles, bakit hindi niya sinabi sa akin itong katotohanan na kanyang nasumpungan. Kaya sa lahat po, amen. At sa lahat ng aking mga kasamahang mga manggagawa sa gawain ng ating Panginoon ay pinagkatiwala sa ating lahat, kasama na kay Pastor Art Acuesta. Amen. No, amen. Naway pagpalain tayo at ingatan lagi ng Panginoon sa lahat ng ating mga gawain, mga kapatid. Amen. Magsisimula po tayo, mga kapatid, at ngayong oras po, mga kapatid, ay ating tutunghayan ang ating introduction, no, ang signage po ng ating intro ng ating online Bible study. Pakinggan po ninyo, mga kapatid, at ito po yung ating signage intro. Katarungan, katotohanan,
pagbabago at kapayapaan. Yan ang sigaw at bukang bibig ng mamamayan. Paano? Marami ang nag-aakala at umaasa na ang kanilang pinagkakatiwalaan at inaasahang relihiyon ang siyang magbibigay sa kanila ng kasagutan at kaligtasan. Subalit ayon po sa banal na kasulatan, Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagkat siyang makapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Malinaw po ang mabuting balita, siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya tayo na't pakinggan ang pangangaral ng The Whole Gospel to the Whole World. Narito ang ating mangangaral. Amen, amen. Kaya ngayong oras mga kapatid, muli tayo ay magpapatuloy sa ating mga sinimulang aral o turo. Ito po ay patungkol po sa katotohanan at ganun din po naway mga unawaan natin. Inuulit ko lagi na sinasabi ko, hindi ko po layunin saktan ang inyong mga damdamin. Subalit sa paraan po ng ating pangangaral ngayong oras po mga kapatid, nais nating iparating sa inyo ang katotohanan na ating ding nasumpungan. Ito po ay ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga po yung pagsaliksik natin ng ating mga aral, ng ating mga turo, dapat po ito ay na masusumpungan sa Biblia dahil yung fundamental basis po ng ating pananampalataya ay walang iba kung hindi ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral po, para fair po yung ating pagsaliksik, hindi lamang po isang bahagi, dalawang bahagi po ito, yung aral na presentation ng ibang sekta o relihiyon at yung aral na ating itinuturo. At doon na maunawaan ng ating mga viewers kung alin doon ang tama, saan ang totoo, ano ang totoong tinatawag itinayo ng ating Panginoon na iglesia, at ang tawag din po doon yung buong katotohanan na dapat ay tanggapin ng bawat tao. Kaya mga kapatid, magandang gabi sa lahat muli. At ganun din kasama natin ngayon ang isa sa ating mga magiting man of God in the person of Reverend Armando Caranto, yung ating sectional presbyter po na sa part po ng Visayas region. Amen. Magandang gabi po, Pastor Caranto at buong pamilya ninyo. Siyempre kasama na ang lahat ng mga kapatiran. Ingatan kayo lagi ng Panginoon diyan. Amen. Kasama din kay Sister Mabel Villa Falge. Amen. Isa itong young people noon nung ako pa ay nasa Pulumulok, mga kabataan pa ito. Ngayon ay may pamilya na. Magandang gabi din sa inyo diyan, Sister Mabel Villa Falge, sa Villa and Falge family. Amen. Kaya magpapatuloy na tayo mga kapatid upang ating unawain talaga ano ba yung totoo, ano ba ang salita ng Panginoon, ano ba ang tama, upang sa ganoon ay hindi po tayo malihis. Habang tayo nagtuturo, hindi lamang po tayo nagtuturo na walang pinagbasihan. Lahat po ng ating mga paliwanag ay meron pong mga fundamental basis. May pinagbabasihan po tayo upang hindi maging bias po yung ating presentation. Kaya tingnan nyo ng maigi dito po sa ating presentation sa screen. Nasa part 4 na po tayo mga kapatid. Okay? Kaya ihantan nyo na po ang inyong mga Biblia, notebook at syempre mga ballpens po upang sa ganoon ay may jot down ninyo. O diba kaya kung nais ninyo na inyong i-save itong message na ito, itong online na Bible study natin, upang sa ganoon ay magamit nyo rin na inyong iparating, inyong i-share sa inyong kapwa, kaibigan o tao o sa inyong mga kakilala, upang sa ganoon ay inyo ding mabigyan ng kahalagahan ang mga salita ng ating Panginoon. Dito na po tayo magsisimula mga kapatid. Amen. Ito po yung ating subject na ito po ay part 4 na po. The Trinity, Truth or Mystery. Ang doktrina ba ng Trinitas o pagtuturo ng may tatlong persona ang Diyos, ito ba'y katotohanan o ito ba'y misteryo
o ito ba'y kinopya lang sa unang mga nagturo nito? Ito ba'y masumpungan sa Biblia? Lahat pong yan ay malaman natin. Dahil marami po, sinuulit kong sasabihin at sinasabi, hindi ko po layunin saktan ang inyong damdamin kung hindi. Unawain din po natin. No, dahil itong mga reference na aking ginagamit ay hindi po sarili ko lang. Even to na itong librong sinulat po ito ay ako po ang sumulat nito mga kapatid. Tinapos natin ang pagsulat sa loob po ng 7 taon at mga ilang buwan bago po natin natapos itong write-up ng librong ito, mga kapatid. Subalit, pinagbatayan po natin yung mga libro na ginagamit ko rin po noon. Dahil siyempre, sa pasimula po, siyempre, galing din ako sa ganitong turo at aral. Kaya pakinggan po ninyo, tayo po ay nasa part 4 na mga kapatid. Ito po yun. Sa part 4 na tayo, kaya kukuha muna tayo ng sita sa Biblia, Isaiah 46:9. Pakinggan ninyo ng maigi, mga kapatid. And don't forget the many times I clearly told you what was going to happen in the future. Tanda po ninyo, ang nagsalita nito ay walang iba kung hindi po ang ating Diyos. Dahil may isang Diyos lang na totoo at tunay, siya po ang nagsalita. Ito'y isang paalala. Napakahalaga po ng kanyang tinatawag warning at reminders. Ang kanyang reminders po ay nagsimula sa pagsabing, and don't forget, huwag mong kalimutan ang the many times I clearly told you what was going to happen in the future. Kaya sabi niya, huwag mo at huwag mong kalimutan. Ilang beses, maraming beses sinabi ko ito, maraming beses na aking pinarating sa inyo ito, sinalita ko ito, na may mangyayari, may magaganap sa darating na panahon. Kaya sabi niya, in the future. Ibig sabihin, itong tinuturo niyang future po sa panahon na sinabi nito, na ito po ay sinulat ng isang propeta, Isaiah, at nung kanyang sinulat ito, ang sabi ng Panginoon, na ito'y sabihin mo, ito'y ipangaral mo, ito'y ituro mo. No, sabi niya, sa lahat ng mga tao, at sabi niya, sabihin mo sa kanila, wag nilang kalimutan. Yan sinabi niya. And this is what God said to Isaiah. He said, and don't forget the many times I clearly told you what was going to happen in the future. Yan ang sabi ng Diyos. May mangyayari sa darating na panahon, sabi niya, mayroong mangyayari. Subalit sabi niya, maging isang babala ito. Napaalalahanan sila at sabihin, huwag nilang kalimutan. Ano yung gusto ng Diyos na laging maalala ng tao na hindi niya dapat kalimutan? Ano yung sinalita ng Diyos na nais niyang laging nakaukit at nakaimbak sa isipan at puso ng tao o sa kanyang unawa na lagi itong nakaimbak doon na hindi niya dapat kalimutan? Ito yung sabi ng Diyos. For I am God, I only. Tingnan ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Wag mo itong kalimutan. Ano man ang mangyari, wag mong kalimutan na sabi ng Diyos, ako ang Diyos. Ako lamang. Yan ang sinabi niya. So wala siyang kasama sa pasimula. Hindi katulad ng turo at aral na itinuturo na nagsasabi nung nilikha ng Diyos ang mundo, kasama niya na ang anak. Yan ang sinasabi ng turo o doktrina. No, kaya mamaya ating lilinawin yan, totoo ba? Merong mga writers po na magbibigay ng kanilang patotoo kung ano ang kanilang mga aral. Yan po mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, for I am God, I only. Ako lamang, sabi niya. Ibig sabihin, mag-isa lang talaga. And there is no other like me. Wala nang katulad ko. Kaya yung salitang co-equal, sabi ng Diyos, hindi papasa sa akin yan. Sabi ng Panginoon, wala nang katulad ko. Wala nang co-equal, walang equal na sa akin, sabi ng Panginoon. Ito pong nakasulat
na sinalita po ng isang Bible translation po mula po sa isang Bibliang The Living Bible Translation po. Kaya tingnan ninyo, malinaw po. Bakit ginamit ko itong The Living Bible? Sapagkat napakalinaw po ng pagkasulat sa English, mga kapatid. No, kaya gusto nating mga unawaan dahil mahirap din pag yung salitang English na ating pagbabatayan. Pag ito po ay yung tinatawag na nakasulat at basahin natin sa yung Old English na pagkasulat, minsan mahihirapan kang umunawa. Minsan, kahit na nga, mayroon akong nakausap na isang guro. Nung binasa ko ang sitas, ginamit kong King James Version. Nung binasa ko, sabi niya, Pastor, sabi niya, ang lalim ng iyong English kasi ginamit natin doon yung sinalita ng Panginoon. And yung sinabi nung sasabi na, and thou sayest, believest, yung mga salitang ganyan, para sa kanila napakalalim na yan. No? Kaya, gusto natin gamitin yung isang malinaw, very simple na pagkasulat sa English para mas madali nating maunawaan. Okay, so patuloy po tayo. Meron pang isang sitas. Ano po yun? Pakinggan ninyo mga kapatid. Ito yung sinabi niya sa Complete Jewish Bible Translation. Ito na. Ginamit naman natin yung Complete Jewish Bible Translation na ito po isinali na sa salitang English po. Ito po yung word for word sa Jewish Bible na isinalin sa tumpak tamang pagkasalin po sa English. Pakinggan ninyo. Remember things that happened at the beginning long ago. Sabi niya, alalahanin ninyo ang mga bagay na nangyayari simula pa sa simula. Noong matagal ng panahon, noong unang panahon pa, sabi ng Diyos. Anong sabi niya? Nung pasimula, nung unang panahon, sabi niya, at the beginning, sa pasimula, sabi niya, ito sabi ng Diyos, itong dapat unawain ng tao. Sa pasimula, ibig sabihin sa creation, kasi yung creation ay nagbigay ng isang favor or pagkakataon na magkaroon ng simula ang anumang bagay. Anong sabi niya? That I am God and there is no other. Diyos ang nagsalita niyan. Ang sabi ng Diyos, sa simula pa sabi niya, alalahanin niyo ito sa mga nangyayari. Simula nung matagal na, noong panahon pa noon, sabi niya, that I am God. Ano sabi ng Diyos? I am God. Hindi niya sinabi that we are. No, I am. And there is no other. Ibig sabihin ng Panginoon, remember this, at the beginning, long ago, when I created everything, ang ibig sabihin ng Panginoon, He said that there is no other, that I am God and there is no other. Ang ibig sabihin, God, what God mean here in His Word, He meant that when I created everything from the very beginning, I have no companion. I am the only God, and there is no other God. That's what God said. He said, I am God, and there is none like me. And that's what God said. Do not look for another like me. Do not believe in the teaching of many that there is co-equal with me. God said, no, there is none. Because there is none like me, He meant to say that there is no co-equal. Okay, very, very clear. Malinaw po mga kapatid. Kaya dito na po tayo magsisimulan. And now, let's compare the writings and the book and even the writers of this Trinitarian theologian. What did they wrote in their books, in their writings? What did they explain or declare in the writings? Okay, listen carefully. Listen carefully. May I present this presentation, these references from different books, okay? According to Millard Erickson,
who is a research professor of the theology at Southwestern Baptist Theological Seminary. Okay, this is what he wrote in his writings. In the person of Millard Erickson, who is a research professor of theology at Southwestern Baptist Theological Seminary, writes that the Trinity is not clearly or explicitly taught anywhere in the Scripture. Wow! Wow! So did you listen carefully what I even read this evening? Pakinggan nyo ito ng maigi. Hindi lang ito basta't sinalita ko, binasa ko po ito sa isang libro na isinulat po ng isang writer po in the person of Millard Erickson. He is a professor, a researcher, and a professor of theology at Southwestern Baptist Theological Seminary. This is what he wrote in his book. He said that the Trinity is not clearly or explicitly taught anywhere in the Scripture. Ang sabi niya, ito yung totoo. Ito yung totoo, sabi niya, na ang Trinity, sabi niya, ay hindi malinaw or isang tinatawag na may liwanag ng katotohanan na ito itinuro na kahit saan mang bahagi ng kasulatan, wala yan. At sinabi niya rin, karagdagang kanyang isinulat, yet it is widely regarded as a central doctrine. Kahit hindi malinaw, kahit ito ay may kalabuan, mga kapatid, na kahit ito ay hindi klaro, mga kapatid, para sa kanilang mga aral at turo. Subalit, sinabi niya, it is not clearly or explicitly, or in other word, it is not openly. Explicitly means it is not openly, it is not plainly. That's what he mean. This is not plain. This is not open. Oh, yan ang ibig niyang sabihin. Kaya, nais niyang ipaliwanag ito ng ibig sabihin, kahit ito'y hindi openly, hindi ito masusumpungan sa banal na kasulatan, walang sitas or walang pinagkunan ng basihan ito. Ang sabi niya rito, ganun pa man. Anong sabi niya? Ganun pa man, ginamit ito ng kabuuan na bilang isang central doctrine, as a central doctrine. Tignan ninyo, inamin po nila, ito po hindi scriptural, subalit ginamit pa rin nila. Yan ang sabi ng isang writer po, isang professor, isang researcher and professor, isang theologian ng isang tinatawag na simbahan o religious affiliation under po sa Southwestern Baptist Theological Seminary. Ito yung kanyang sinulat na sinabi niya that the Trinity is not clearly or explicitly taught anywhere in the Scripture. Kaya ngayon binasa natin kanina, tama yung sabi ng Diyos, ako lang mag-isa. Wala na akong kasama kasi hindi sang-ayon ng Diyos sa aral at turo na meron pang tatlo. Mga kapatid, merong tatlo na meron pang dalawa pang maliban sa isang Diyos, meron pang Diyos Anak, Diyos Espiritu. Mga kapatid, hindi sang-ayon ng Diyos doon. Kaya yung unang sitas binasa natin, yung dalawa, mga kapatid, na translation, ay sabi ng Panginoon, ipaalala nyo ito. Kasi minsan dumating, darating talagang panahon. Ang tao, yayakap sila sa hindi
biblical na mga bagay. Okay, patuloy po tayo. Sabi niya rito, iginamit as central doctrine, indispensable to the Christian faith. In this regard, it goes contrary to what is virtually an action of biblical doctrine. Kita ninyo, tinanggap at inamin din nila, nagkaroon tayo ng virtual na contrary. Sabi niya, nagkaroon tayo ng isang labag, no? Magkaiba, contrary doon sa tinatawag na biblical doctrine. Namely, that there is a direct correlation between the scriptural clarity of a doctrine and it's crucial to the faith and life of the church. Tama yan. Merong crucial na bagay. Kasi itong doktrinang ito, pag walang clarity, walang scriptural clarity, walang malinaw na pinagbasihan na mula sa kasulatan, hindi po ito masusumpungan ni mabasa sa Biblia. Mga kapatid, sabi niya, merong isang crucial, nagkakaroon ng isang napakahirap na bagay sa isang pananampalataya at lalo na sa buhay ng isang church o iglesia. Kaya mahalaga po mga kapatid, mahalaga po, minsan may mga kaibigan ako na nagsasabi sa akin na, Pastor, magkaibigan tayo, huwag na lang natin pag-usapan ang doktrina, hindi naman masyadong mahalaga ang doktrina. Sabi ko, hindi, napakahalaga ng doktrina. Kasi ang doktrinang ito magiging fundamental basis ng ating iniyayakap na pananampalataya. Magiging matibay na pundasyon ng ating kinatatayoang pananalig sa Diyos. Without doctrine, sabi ko, hindi maging matibay ang iyong pananampalataya sapagkat pinagtitibay ito ng turo at aral. Mga kapatid, kahit anong bagay saan ka man pumaroon, kailangan talaga ng doktrina. Okay, patuloy tayo. In view of the difficulty of the subject and the great amount of effort expended to maintain this doctrine, sabi pa ni Millard Erickson, we may well ask ourselves, what might justify all this trouble? Tingnan ninyo, ano ba ang pwedeng na magpatotoo na ito'y tama ng malaking kaguluhan ito? Anong kaguluhan daw? Ipatungkol doon sa God in three persons. Sinasabi at itong God in three persons ay isang contemporary interpretation of the Trinity. Iyan po yun nakasulat sa kanyang libro sa page 12 na sinulat po ni Millard Erickson. Isang professor, isang researcher, professor, isang theologian ng isang organization, religious organization po under ng Southwestern Baptist Theological Seminary. Kaya mga kapatid, nakita natin yung kanilang acceptance, yung kanilang declaration na itong doktrina na kung saan kanilang ginagamit po ay hindi masumpungan sa Biblia. Patuloy pa po tayo. He further states, nagpatuloy siya sa pagsalita sa kanyang pagsulat, that the Trinity teaching is not present in biblical thought. Tingnan ninyo mga kapatid, sila mismo sinusulat yan. But arose when biblical thought was pressed into this foreign mold of Greek concept. Foreign, banyaga itong pinagkukunan nila ng tinatawag konsepto ng kanilang turo. Thus, the Trinity or the doctrine of the Trinity goes beyond and even distort what the Bible says about God. Naninilabutan ako ng balahibo kung binabasa ko itong kanilang librong ito. Kaya nga nung binasa ko ito, kinuha ko kaagad ito, tapos nilagay ko yung pangalan ng writer, under siya sa anong religious affiliation, at yung pangalan, yung pagkasulat ng librong ito, at yung mga pahina. Isinama ko na, para hindi nila sabihin na ito'y gawa-gawa lang natin. Hindi po.
Ito namang sinabi niya rito, na sinabi niya po rito, na ito'y isang molded doctrine, na ito po'y nagmula sa Greek concept. Kaya sabi niya rito, thus, the doctrine of the Trinity goes beyond and even distorts what the Bible says about God. Nagkaroon ng distortion. Mga kapatid, ibig sabihin twisting. Nagkaroon ng paglabag. Nagkaroon ng tinatawag na pagtabon ng katotohanan at nilagyan sa ibabaw, mga kapatid, ng isang hindi totoo. Yan ang sinulat nitong si Mr. Millard Erickson. Nasa page 20 po sa kanyang librong sinulat. He also stated, additional, it is claimed that the doctrine of the Trinity is a very important but crucial and even basic doctrine. Naku, mahalaga pa rin sa kanila. Kahit na sinalita na nilang ito hindi masumpungan, ginawa nilang mahalaga. Kaya maraming mga mananampalataya sa ganitong doktrina nagagalit pag ito'y pinaliwanag mo na ito hindi sa Biblia. Yung iba nagagalit na hindi nila alam, nagagalit sila na hindi naman nila talaga alam kung saan nagmula at ito ba'y tama. Yan ang sabi ng writer po, mga kapatid. Kaya ingat. Ingat, mga kapatid. Yan ang sinabi niya. Ginamit nila itong basic doctrine. If that is indeed the case, ang sabi niya rin, should it not be somewhere more clearly, directly, and explicitly stated in the Bible? Sana kung ginamit man natin ito, sabi niya na isang naging isang basic nating doktrina, sabi niya sa ganitong paraan, sa ganitong dahilan, sabi niya, sana ito'y masumpungan lang ng malinaw, diretsohan, wala na tayong paikot-ikot pa, wala nang maraming kasagutan na sasabihin, misteryo kasi yan, wala na, sabi niya, hindi na. At dapat ito'y maging open, explicitly stated in the Bible. Sabi niya, sana, nandyan yan. Sabi niya, subalit, wala. Sabi niya, if this is the doctrine that spatially constitutes Christianity's uniqueness, how can it be only implied in the biblical revelation? For here is a seemingly crucial matter where the scriptures do not speak loudly and clearly. Ayan, sinabi niya na sana ito, sabi niya, maging unique yung unique ba ang tawag doon na hindi nasusumpungan sa Biblia? Dahil ba hindi nasumpungan, kaya sinabing unique yan, dahil hindi mo makita sa Biblia yan. Hindi mahalaga ang uniqueness na yan, ang mahalaga biblical yan. Kahit hindi yan unique, but yan ay biblical, yan ang dapat kailangan sa ating doktrina. Kaya sinabi niya rito na mahirap ito isang crucial matter where the scripture do not speak loudly and clearly. Yan ang sinabi niya, tinanggap niya talaga yan. Little direct response can be made to this charge. It is unlikely that any text of Scripture can be shown to teach the doctrine of the Trinity in a clear, direct, and unmistakable fashion. Sana. Sabi niya, sana. Kung meron man diyang response kayo, sabi niya, sana ito yung kailangan natin. No, sabi niya na sana magpakita tayo mula sa Biblia, mula sa Scripture. Ipakita natin ang doktrina nito ay malinaw, ito ay diretsuhan na, ito ay hindi mali sa tamang fashion, sa tamang paraan kung saan ito nakuha. Yan ang sinabi niya sa page 108 and 109 sa kanyang sinulat, mga kapatid. Okay, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Okay, sinabi niya rito, mga kapatid, since the Trinity is not found in the Bible, as so many scholars and theologians admit. Ayan. Tingnan ninyo kung papaano. Kaya sinabi niya ni Millard, since the Trinity is not found in the Bible, as so many scholars and theologians admit. Inadmit po nila yan. They admit it.
that the doctrine of the Trinity is not found in the Bible. As so many scholars and theologians, they admit it, that this doctrine is not biblical. This doctrine is not found in the Bible. Yan sinabi, kaya mga kapatid, it's very clear. Ako, alam ninyo, nung ako'y nandito pa sa turo at aral na ito, doktrinang ito noon, alam ninyo, ang tapang kong magdepensa, ang tapang kong sabihin na nasa katotohanan ako. Subalit, nung Diyos na mismo ang nagbigay sa akin ng revelation at pag-unawa, mga kapatid, kasama na ng aking pag-research, sinuri ko, kasi ang dami kong libro noon, iba't ibang writer. Ito na, kasama na ito sa aking presentation ngayon. Kasama na ito sa mga libro na aking inimbak noon. At aking nasumpungan na ito pala yung, kaya sabi ko, naku, delikado. Nangingilabutan ako ng balahibo. Natakot ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, ayaw kong magtago, ayaw kong magdala ng isang turo o doktrina o aral na hindi nasusumpungan sa iyong mga salita, sapagkat ito'y labag sa iyong kalooban. Kaya yan ang sinabi, mga kapatid. Kaya nangilabutan ako ng balahibo, nagsimula akong mag-research, nagsimula akong suriin ang katotohanan. Salamat sa Panginoon, sumpungan din. Pag ikaw ay talagang totoong naghahanap ng buong katotohanan, ayaw natin na may bahagi naman ito ng katotohanan. Kapatid ko, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, huwag ka lang manalig sa may bahagi ng katotohanan. Hindi makapagligtas sa iyo ang isang aral at turo na may bahagi ng katotohanan. Ang gusto ng Diyos na gawin natin ay ang buong katotohanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, lalo-lalo na sa bautismo, ang sabi ng Panginoon sa kay Juan, anong sabi niya? Gawin mo ito ngayon sapagkat sa pagganap nito ay ginanap mo ang buong katuwiran. Yan ang gusto ng Diyos, buong buo. Hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng bahagi lang. Okay, patuloy tayo sa pagbasa. Then, how did it come to be viewed as such an important teaching? Isang professor, isang theologian professor, in the person of Roger Olson. Kapangalan ito ng pangalan ko, no, Roger Olson, yung sa akin, kasi dalawa yung nakasulat na pangalan, Lope Roger. Yung pangalawang pangalan ko nakalagay dito, kapareha kapangalan ko, subalit ang apelyido iba na. Si Theology Professor Roger Olson, at sino pa? And Christopher Hall explain part of the puzzle in their book, The Trinity. Tingnan ninyo ha, nagsulat sila ng kanilang librong, ang pamagat po'y The Trinity. Subalit sabi nila, ipaliwanag natin itong bahagi ng isang puzzle. Ibig sabihin ba yung para hindi malinaw, malabo na uri ng doktrina. It is understandable that the importance placed on this doctrine is perplexing to many lay Christians and students. Uy, anong sinabi niya rito? Ang sabi niya rito, mga kapatid, sa kanilang sulat ni Professor Roger Olson, ni Theology Professor Roger Olson, and ni Theology Professor Christopher Hall, explain part of the puzzle in their book, The Trinity, na sinabi nila, it is understandable. Sabi niya, talagang maunawaan mo ito. Malinaw talaga, sabi niya, that the importance placed on this doctrine is perplexing to many lay Christian and students. Ano sinabi niya? Na nilagay dito itong doktrina, sabi niya, perplexing. Ano bang kahulugan ng perplexing? Ang ibig niyang sabihin, na itong doktrinang ito ay very confusing. Sabi niya, confusing. Nako. Or disconcerting. Or difficult. Sabi niya, confusing. This is very confusing. Ang doctrine, sabi niya, is very confusing, mga kapatid. Kaya nga,
gusto natin na maunawaan natin ano ang tama. Dahil ang hirap ng magturo at mangaral, yakapin ang isang doktrina na hindi naman malinaw, malabo. Ayan ang sinabi niya rito, mga kapatid, kaya magpapatuloy tayo. Nung sinabi niya po ito, na ang aral na ito, itong doktrinang ito ay confusing. This is, ang sabi niya, naglagay ng isang kahalagahan sa doktrinang ito na itong doktrina ay confusing. To many lay Christians and student. Nako. At in addition to that, mga kapatid, tignan ninyo, nowhere is it clearly and unequivocally stated in the Scripture. Nako, sinabi niya, wala kahit saan sa Biblia na may malinaw na ito'y ipinahayag, but ito'y tinawag very confusing. Itong unequivocally, ang ibig sabihin po rito ay, ito ay confusing. No? Ito yung nagiging isang perplexing at naging hindi malinaw. Kaya sabi niya ngayon, na marami nagsasabi na, ay, bakit ka naku-confuse? Hindi naman yan talaga nakaku-confuse. Kasi pag hindi na natin kayang ipaliwanag, sabihin na lang natin yan na mystery. Yan lang ang isang mahalagang sabihin. Kaya, papaano ka pa maku-confuse? Na-confuse na nga eh. Noong unang statement sinabi rito, itong doctrine ay confusing. Sa lahat, maraming mga mananampalataya nila at mga estudyanteng nag-aaral patungkol sa kanilang doktrina. Kaya mga kapatid, pag ito'y hindi, sabi niya, how can it be so important if it is not explicitly stated in the Scripture? Paano ba ito maging isang mahalagang aral at turo na hindi mo naman ito nakikitang malinaw o bukas na ito'y nasulat sa Biblia, wala kang masumpungan. Mahirap, sabi niya, itong doktrinang ito. The origin and the conception is entirely pagan. Kaya, gusto kong ituro at ipangaral ito. Hindi po ako nagturo at nangaral nito upang saktan inyong damdamin. Ipaalam ko lang sa inyo, dahil mahal ko kayo, nais ko, na kayo rin ay makatakas sa pagyakap ng doktrinang ito na kahit yung mga professor, yung mga theologian, yung mga researcher po, yung mga nakakataas na mga tao na nagdadala ng doktrinang ito, aminado sila. Ano daw yung doktrina? The origin of the conception is entirely pagan. Ang pinagsimulan ng ganitong uri ng nasa isipan ng doktrina ay mula talaga sa paganismo. Egyptologist, ito yung sinabi ng isang Egyptologist, Arthur Wiggle, which himself a Trinitarian. Ito yung sinabi ni Arthur Wiggle. Ano siya? Isa siyang Egyptologist. Ibig sabihin, nag-aaral siya ng lahat ng mga bagay-bagay, no, sa kanilang lugar. Alam niya lahat, customary, lahat, no, sa bansang Ehipto. Alam niya lahat. Si Arthur Wiggle, while himself a Trinitarian, isa siyang member ng Trinitarian, sum up the influence of ancient belief on the adoption of the Trinity doctrine by the Catholic Church. In the following excerpt from his previously cited book, anong nakasulat sa kanyang book? It must not be forgotten that Jesus Christ never mentioned such a phenomenon, or in other words, anong phenomenon ito? The Trinity. And nowhere in the New Testament does the word
Trinity appear. Sino nagsabi nito? Sino nagsulat nito? Si Arthur Weigall, isang Egyptologist. Anong kanyang belief? Sinabi niya sa kanyang writing, sa kanyang books, isa siyang Trinitarian. Anong sabi niya? It must not be forgotten. Wag niyong kalimutan. Tama yung sinabi ng unang sitas binasa natin sa pagsimulan natin na sinabi ng Panginoon, wag niyong kalimutan na mula pa sa simula, ako lang mag-isa. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya sabi rin ni Arthur Weigall, it must not be forgotten that Jesus Christ never mentioned such a phenomenon. Tinawag niyang phenomenon itong the Trinity. And nowhere in the New Testament does the word Trinity appear. The idea was only adopted by the church 300 years after the death of the Lord. And the origin of the conception is entirely pagan. Yan ang sinabi ni Arthur Weigall sa kanyang librong sinulat, mga kapatid. Patuloy tayo. The ancient Egyptians, whose influence on early religious thought was profound. Yan yung sinabi niya rito. Sabi niya, usually, arrange their gods or goddesses in trinities. Yan yung sinabi. Anong sabi? The ancient Egyptians. Kasi nag-aral po siya doon. Isa siyang Egyptologist, mga kapatid. Itong si Weigall na ito. Anong sabi niya? Ito yung kanyang nadiskubrihan na kanyang pinag-aralan sa bansa doon sa Ehipto. Anong sabi niya? Ito yung kanyang nadiskubrihan. That the ancient Egyptians, whose influence on early religious thought was profound. Or in other word, na ang ibig sabihin, very great and strong. Strong sila, matibay sila, talagang malakas sila. Sa ano? Sabi niya, kanila usually arrange their gods or goddesses in Trinity. Silang nagsimula nito. Ang kanilang Diyos, in-arrange nila. Anong ibig sabihin in-arrange nila, Pastor Veles? Ginawa nila itong pagbatayan ng kanilang pananampalataya dahil sila'y naniniwala na merong mga Diyos talaga. Kaya yung kanilang pag-arrange, meron silang na tinatawag na gods or goddesses in trinities. Sa kanila galing ito. Sila nagbuo nito. Sila nagmaniobra nito. Kaya ang nangyari, ito yun. Ito yung kanilang mga Diyos eh. Mga kapatid, tingnan ninyo ha. Ito yung mga Diyos na gusto kong malaman din ng lahat. Sino yung kanilang mga gods at goddesses? There was the Trinity of Osiris, Isis, and Horus. Mamaya, baka mai-present ko sa inyo yung picture nito. Ano pa? The Trinity of Amen, Mut, and Khonsu. Ano pa? The Trinity of Knom, Satis, and Anukis. And so forth. Ang dami. Tatlo-tatlo talaga yan. Yung tinatawag na Trinity nila, maraming grupo yan. At ang totoo lang, magkasama talaga lagi tatlo. Magkasama si Osiris, Isis at si Horus. Si Amen, si Mut at si Khonsu. Si Knom, si Satis at si Anukis. Sila po. At ang dami pa and so forth. Yan ang nadiskubrihan. Sino ang nakapag-discovery nito, mga kapatid? Sino? Si Arthur Weigall. Siyang nakadiscovery nito. Kaya nung nadiskubrihan niya ito, sinulat niya ito sa kanyang libro. The application of this old pagan conception of a Trinity to Christian theology was made possible by the recognition of the Holy Spirit as the required third person, co-equal with the other persons. Kaya doon nagsimula itong doktrina na co-equal. Sa Biblia, wala kang masumpungan na may co-equal.
Ang Diyos nga nagsalita, even God Himself said that there is no equal with Him. Yan ang sinabi ng Diyos. Ngayon, ginagamit ng co-equal. Bakit nagamit ito? Sinong nagmaniobra? Saan galing? Kasi yan yung tanong ko, di ba? Naalala nyo. Sa pasimula ng ating pag-aaral, unang tanong ko, sino ang nag-appoint sa tatlong ito, Ama, Anak, Espiritu Santo, ng kanilang posisyon na bilang unang persona ang Ama, pangalawang persona ang Anak, at pangatlong persona ang Espiritu Santo. Ang tanong ko, sino ang nag-appoint? Walang nag-react, walang nagpadala sa akin na kahit sa aking account ng ito ng kasagutan, sino, dahil maaring hindi pa nila alam saan galing itong kanilang niyakap na doktrina. Ako, niyakap ko na rin naman ito noon eh. At siguro ang pagyakap ko at pagkakilala ko nitong doktrinang ito, maaring mas instrikto pa ako sa iyo. Kaya sinuri ko ito ng maigi, kaya ikaw walang sagot, yung iba walang sagot, pero ako may kasagutan, saan galing? At tinanggap pa ng Panginoon na ilagay lamang siya sa pangalawang persona. Walang sita sa Biblia nag-support na tinanggap ng Panginoon. Bagkus ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita mismo galing sa kanya. Sinabi niya, I am the first and I am the last. Hindi niya tinanggap ang I am the second. Kaya labag sa kautusan. Ang Diyos, sabi ng Panginoon Kristo, hey, bakit ilagay mo ako sa pangalawa? Sabi ng Panginoon, I am the first. Sabihin mo pa, hindi Lord, pangalawa ka lang talaga. Pangalawa ka lang. Sabi ng Panginoon, no, I am the first and I am the last. Nag-i-insist ka pa rin, pangalawa ka lang talaga, Panginoon. Nako, hindi na nga tinanggap ng Panginoon. Saan galing pala itong co-equal persons na ito? Saan galing itong three persons in one God? Hindi sa Biblia. Saan? Sa doktrina, galing po sa Ehipsyo at Babylonia. Yan pong totoo. The idea of the Spirit being co-equal with God was not generally recognized until the second half of the 4th century AD. Alam talaga ito ni Wiegel, Alam talaga. In the year 381, the Council of Constantinople added to the earlier Nicene Creed as a description of the Holy Spirit as the Lord and giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and Son together is worshipped and glorified. Diyan yan, saan nagsimula? Kailan nagsimula ito na kinapi? Nagsimula yan doon sa doktrina ng mga Egyptian, Babylonian, pagkatapos inannounce at tinanggap ng mga taong hindi taga-Ehipto at Babylonia. Tinanggap ito at ginawa nila, kinapi itong doktrina. Kaya lagi kong sinasabi, ang doktrina nito ay copy and then paste. Kaya nga, na-edit na ito. Sa original, na-edit na. Yung original kasi, ng kinapihan nila, hindi sila sang-ayon, kaya inedit nila. Subalit, ganun pa rin yung kabuuan, yung konsepto ng aral ng Trinity. Ito po'y ginanap lang, in-announce na yung Espiritu Santo kasama na sa Trinity noong 381. No, AD, 4th century, no, almost 4th half, second and half of the 4th century, in the year 381, the Council of Constantinople. Ito dinala doon sa Nicene Creed, a description of the Holy Spirit as the Lord and giver of life. Yun yung sinabi nila. Patuloy tayo mga kapatid. Thus the Athanasian Creed, which is a later composition but reflects the general conceptions of Athanasius, the 4th century Trinitarian, whose view eventually become official doctrine. Kailan naging official doctrine? Noong 4th century, nung in-embrace ito. No, mga kapatid, galing ito sa Athanasian Creed. Kaya ito po ay nagmula sa konsepto ni Athanasius. Kaya nung tinanggap ito at naging doktrina, naging tinawag Trinitarian Doctrine, mga kapatid, naging official doctrine. Kaya saan nagmula?
Kailan nagsimula ang official doctrine ng Trinity? Hindi sa Biblia. Saan? Doon sa tinatawag na credo po ng tinatawag Athanasian Creed. Doon na na-declare noong 381 AD, after the death of the Lord Jesus Christ. At ito'y dinala na po at naging isang official doctrine. And his school formulated, sa paaralan po nitong si Athanasius, nag-formulate sila ng conception of a co-equal Trinity. Doon na, kaya nga wala sa Biblia. Aminado po ang mga theologian ng mga Trinitarian sa kanilang mga librong sinulat na itong doktrina nila ay hindi masumpungan kahit isa sa Biblia. Kumukuha lang sila ng sitas para isupport sa kanilang belief. Pero ang origin ng doctrine po ay pagan in origin, at ito'y na-formulate po. Kaya sinabi ko kanina, copy-paste, at nagkaroon na ng pag-edit. Inedit na ito. Kaya nung si Athanasius ay nagtayo na ng school, nag-formulate na siya ng isang conception. Anong conception ang kanyang na-formulate? No, sabi niya, formulated a conception of a co-equal Trinity. So it is not biblical. The origin of this doctrine is a pagan origin. And then it was been adopted by Athanasian, and likewise the Athanasian Creed by Athanasius. On the year 381 AD, after the death of the Lord Jesus Christ. And eventually, it became an official doctrine. And then Athanasius formulated, when he built up a school, he formulated this conception. What kind of conception? This is what the Trinitarian doctrine now embrace. What is that? The conception of a co-equal Trinity wherein the Holy Spirit was the third person. And here, at this time, it was declared, okay, we will include the Holy Spirit as the third person of the Godhead. And they declared it during that time. But the Bible does not explain this thing even from the Old Testament down to the New Testament. Not only I am the one who is telling you that, but I just read it even in many books of this theologian who stands and embrace this doctrine, the doctrine of the Trinity. And then, in addition to that, he said, and so it was made a dogma of faith and belief in three in one and one in three. Became a paramount doctrine of Christianity, though not without terrible riots and bloodshed. Imagine that. So let's continue. Today, a Christian thinker has no wise to be precise about it. When you are a Christian in our times today, does not scrutinize and even research of this matter. When they hear from their leaders that presenting them the doctrine of the Trinity, the only thing they can do is just embrace it and believe in it without any scrutinizing or researching what the Word of God really speaks about this. Is this really true? Is this biblical? And then they did not even try to read some books of their comrades from this belief, the Trinitarian. They have so many theologian writers of books that explain about the Trinity, that said the Trinity is not found in the Bible. They did not try to have this book and read it. Try to read it. Try to buy this book. Try to examine if this teaching of mine is not true. This is really true. More especially, may I proceed? More especially since the definition is obviously pagan in origin and was not adopted by the church until nearly 300 years after Christ. So,
originally in the first church, the original church did not adopt this kind of doctrine. They did not use this kind of doctrine. Not until after 300 years, after the death of Jesus Christ. That's what the history speaks about. According to page 197 to 203, who wrote this book? Egyptologist Arthur Weigel. He's the one who wrote this book. So, try to buy this kind of book. Try to research in pages 197 to 203. And this will reveal in your understanding and even in your eyes. You can read this one clearly. Okay. Another, James Bonwick summarized the story well on page 396 of his 1878 work, Egyptian Belief and Modern Thought. Okay. It is an undoubted fact that more or less all over the world, the deities are in triads. This rule applies to Eastern and Western Hemisphere, to North and South. The idea of the Spirit being co-equal with God was not generally recognized until the second half of the 4th century AD. In the year, this is what I told you, even Bonwick also testifies what Weigel said in his writings. Okay. Further, it is observed that in some mystical way, the triad of three persons is one. The first as the second or third, the second as first or third, the third as first or second. In fact, they are each other one and the same individual being. You see? The same individual being. How can it come to become the same individual being? Because in their doctrine, when it is now edited, my beloved viewers, it is being said today that the Father is not the Son, and the Son is not the Father, and the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father, He is not the Son, and even the Father, He is not the Holy Spirit. While in their previous doctrine, it says here that the first is as the second or third, and the second as first or third, and the third as first or second. In fact, they are each other one and the same individual being. You know, there is great confusion. The definition of Athanasius who lived in Egypt, that's the reason why. So this is it. Why did Athanasius copy the doctrine of the Trinity? Because he is one who lived. He is living in Egypt. And he copied this doctrine from Egypt and pasted it from his doctrine. This is it. The definition of Athanasius who lived in Egypt applies to the trinities of all heathen religions. True Christianity became in essence like Babylonian heathenism. And thus Christianity became essence like Babylonian heathenism. Yeah, that's true. Some of this Christianity, but never in our belief. Never in United Pentecostal Church, because we do not copy this kind of teaching. We copy the teaching from the Bible, and we even believe it, and even we exercise it because it is written in the Bible. And when we embrace this kind of doctrine from the Bible, no one can edit this doctrine. No one, because it is God Himself who formulated this kind of doctrine and teaching, because this is biblical. But some of these Christian believers became in essence like Babylonian heathenism, without only a veneer of Christian names. Forgers of the Word, 1983, Victor Paul Will. Okay, this is it. As what I have said, that I will be presenting you
this kind of teaching, the Egyptian Trinity, Osiris, Isis, and Horus. This is the original. This is where the doctrine of the Trinity comes from. The doctrine of the Trinity originates here because this is the origin of the doctrine of the Trinity, the Egyptian Trinity. Here is Osiris, Isis, and Horus. Osiris the father, Isis the mother, and Horus the son. And another, have you seen this kind of presentation? Oh my God. The finger illustration Trinity. I have met some of the preacher of this Trinitarian preacher. When I asked them, how can you explain me in regards to the Trinity? You know, I will give you what they give me. Okay? Look at me. They said, the Trinity is like this thing. He said, did you see this? This is what they use an illustration to me when I meet them. He said, the Trinity is like this. How many finger you can see in this presentation? They told me, only one. But I told them, no, that's not one. And he asked me, why? Because I can see another finger there. This one, taller than the first finger here. And taller than the last finger here. I told them, there are two. Because the one is hiding at the back, this one. It is hiding at the back of this taller finger. I said two, I can see two. No, there is only one. I said two, there's still another one here. Taller than the one here, than the one here. This is taller than here. So there are two. And they told me, this is the Trinity. You know, when you will put like that, you can see one. But when you do that, there are three. He said that's the Trinity. Okay, this is Trinity. One, but three. Did you see this kind of picture here? This finger illustration Trinity? Oh, they copied it perfectly to their presentation. Their presentation really copied perfectly from this presentation. This kind of teaching. Another one. You can see this kind of presentation of the Trinity. And this one. Yeah. There are three heads and one body. But in different hand. And even the body and feet. I cannot explain what is this. I cannot imagine this one. I cannot explain what is this. For me, for me, these are not gods. Is this my God? Having 4 eyes, 3 noses, and 3 mouths? No, this is not my God, because I am not fashioned to this kind of replica. Oh my God. Is this your God? This is the Trinity. Look at this. My God, my God. Will you accept this kind of God? Do you agree that your God is like these gods? The Trinity doctrines declares. My God. For me, I personally do not believe that these are gods. They are horrible. The Trinity gods are like monster. They are like ogre. Oh my God. I don't believe in this kind of God or teaching. I am very sorry, my beloved friends, and even viewers of this program. Maaring hindi mo ako maunawaan at maaring magalit ka sa akin. Bakit sasabihin mong sinaktan kong damdamin mo? No, hindi, kapatid. Sinasabi ko lang ang totoo. Ayaw kong tanggapin ang ganitong uri ng Diyos at turo at aral. Ayaw ko. Ilang beses kong tinignan ang mukha ko sa salamin. Kahit kaunti na lang ng pagkahawig
nitong presentation ko po rito sa inyo. Tignan ninyo, kahit kaunting kahawig dyan, wala akong makita. Kinapa ko ang mukha ko nung tinignan ko sa salamin. Sabi ko, 2 lang yung mata ko. Dito, 4. Kinapa ko ang ilong ko. Sabi ko, 1 lang. Bakit dito? 3. Kinapa ko ang bunganga ko. Sabi ko, 1 lang. Bakit dito? 3 din. Ito ba yung mukha ko? Nang sabi ng Biblia, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay nilikha niya mula sa wangis ng Diyos. From the image of God. God created man and woman. And sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos ang tao, yung unang tao si Adan. At pagkatapos naman, kinuha niya si Eva sa tinatawag bahagi ng ribs ni Adan at ginawa niya itong babae. Subalit, wala akong nasumpungan na kahit kaunting kahawig, mga kapatid, sa ganitong uri ng Diyos na pinaniniwalaan ng original na turo at aral ng Trinity. Ngayon, maari ikaw sabihin mo, hindi ako naniniwala diyan dahil edited na yung doktrinang tanggap nyo. Subalit, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag kang magalit sa akin. Nag-aalala ako sa iyo, nais kitang tulungan upang makatakas ka at makalabas sa ganitong uri ng aral at turo, mga kapatid. Amen. Kaya, mga minamahal, ikinalulungkot ko po sabihin sa inyo ang katotohanan. Kung kayo nagalit sa akin, ikinalulungkot ko. Sinasabi ko muli, hindi ko layunin sa damin. Ang aking layunin lang ay turuan kayo ng tama at pagsabihan ko kayo ng aking nabasa na mga sulat ng mga kasamahan ko noon na mga nagtuturo ng ganitong doktrina sa kanila na mismo mula itong mga paliwanag at patutuo. Kaya nais ko rin iparating sa inyo dahil alam ko maraming mga kapwa ko noon, kasamahan ko noon na inakala natin na ito'y tama at totoo. Subalit nung malaman ko ito, nakita kong ito'y hindi pala tama, mga kapatid. Nais ko rin na ito'y iparating sa inyo sapagkat alam ko, katulad ko, ganon din kayo, naghahanap ng totoo dahil ang ating kailangan ay kaligtasan. Noon nasaktan ako nang marinig ko ang maraming nangangaral na against sa aking itinuturo. Subalit nung aking sinaliksik at sinuri at masumpungan na tama pala, itong doktrina ko ay hindi masumpungan sa Biblia. Ito'y pinaliwanag ng aking mga kasamahan na yung iba sa kanila ay hindi basta-basta mga kasamahan ko lang. Yung iba sa kanila, sila ay mga theologian. Sila ay mga magagaling. Sila ay dumating na sa mga pag-aaral ng mataas na ang ng kanilang pagsaliksik. At nung masuri ko ang kanilang mga sinulat, mga kapatid, doon ako nagsimula. Humingi ako ng tawad sa Diyos. Sa matagal na panahon, niyakap ko ang ganitong uri ng doktrina. Kaya mga kapatid, hinahamon ko po kayo ngayong gabi. Amen. Hinahamon ko kayo. Sana'y huwag kayong magalit sa akin, subalit hinahamon ko kayo. Kung nais ninyo, sige, itong pinaliwanag ko, tignan ninyo itong mga libro, bilhin ninyo, sige, basahin ninyo. Magpapaliwanag ito sa inyo ng buong katotohanan kung saan nagmula ang doktrinang iyan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, muli, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na kahit ganito man ang panahon natin, minsan may mga pagkakataon, hindi ako makapasok-pasok sa aking online dahil minsan sa aking sistema, minsan biglang nawawala, minsan nagkakaroon ng brownout, minsan nagkakaroon ng fluctuation ng aking signal. Subalit sinasabi ko, hindi ako uurong sa pagturo ng tama at katotohanan. Dahil alam ko, marami kayo diyan na katulad ko, naghahanap ng buong katotohanan. Sa lahat din ng aking mga kasamahan at kapatid na nakasumpong ng katotohanan at yumakap na sa tamang aral na ang Diyos ay totoong isa lang, yung doktrinang nagsasabi the oneness of God, it is God Himself who declares this. Ang aking payo naman sa inyo, huwag nawa tayong maglait ng kasama natin, ito mga kaibigan natin. Tulungan natin silang makaunawa. Mahalin natin sila. Mga tao din sila na katulad natin
nangangailangan ng buong katotohanan. Manalangin tayo, mga kapatid, ngayong gabi. Manalangin tayo. Muli, Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa buong katotohanan, Ama, na sa pagsaliksik po. Ngayon, Ama, malinaw na po sa aming pag-aaral na ang aral na ito ay hindi masumpungan sa Biblia. Kaya kung bakit ang sitas sa Biblia binasa ko ay nagpatotoo lamang na may isang Diyos, na kung bakit wala akong mapulot kahit isang sitas na ipatotoo na ang Trinity ay tama, sapagkat ngayon malinaw na sa akin na ang aral na ito ay kinopya lamang sa bansang Ehipsyo, bansang Babylonia, at sa ibang bansang tumatangkilik ng paganismong aral sa pagkadiyos. Kaya, Amang Banal, hinihiling ko po sa iyo, sa pamamagitan po ng paghahayag nitong buong katotohanan, Ama, naway maging malinaw ito sa isipan ng aking mga kaibigan, dating kasamahan sa ganitong mga turo at aral, upang sila iligtas mo rin, Ama, at dalhin sa katotohanan, Panginoon. Naway makasumpong ito ng isang bahagi, isang puwang sa kanilang isipan at puso na yakapin ang buong katotohanan. Kaya, Amang Banal, inihiling ko po sa lahat ng aking mga viewers, particularly na under sa ganitong doktrina ng Trinity, tulungan mo po, Amang, iligtas sila sa maling doktrinang ito at dalhin sa buong katotohanan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ngayong gabi, inaasahan ko, marami, Panginoon. Alam ko, marami, inaasahan ko. Dahil sa paghayag ng katotohanan, ang iyong makapangyarihang kamay hindi na makikita ay nagsisimula ng abutin ang maraming mga tao, maraming mga kaibigan ko at kasamahan sa dati kong pinagmulang doktrina, Ama. Alam ko, ang kamay mo'y nagsisimula ng humipo sa kanilang mga puso at dalhin sa katotohanan. Inaasahan ko, Panginoon, inaasahan ko marami ang lalapit at magtatanong, maraming maghahanap ng katotohanan. Kaya hinihiling ko, Panginoon, ligtas mo po sila, Ama. Maawa ka sa kanila. Maawa ka sa kanila. Maawa ka sa kanila, O Diyos. Ito pong aking samod dalangin, O God, sa mga kapatiran din, Ama, na yumakap na, nagbago na, at sila yumakap na sa tama at totoong doktrina. Hipuin mo rin ang puso nila na magkaroon sila, Panginoon, ng puso, Ama, na kanilang ibahagi itong katotohanan sa marami pa nilang kaibigan. In a friendly way, God. In a friendly way. Because they are our friends. Gamitin mo po ang aking mga kapatid, kapwa manggagawa, mga kasamahan, na ituro namin ng tama, Panginoon. Turuan mo rin sila na huwag patulan ang mga isyo, Ama, na hindi magandang patulan ito dahil nakakasira ito, Panginoon, ng Espiritu. Subalit ang aking dalangin at kahilingan, mangusap ka sa bawat puso. Ito pong aking samot dalangin ngayong gabi, at magkakaroon ng malaking revival at kaligtasan na magsimula. Maraming kaluluwa ang mga liligtas, O Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare. Amen. 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 Praise God. Muli, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. At kung sakali, mga kapatid, nais ninyong malaman, nais ninyong yakapin ang mga aral at turong ito, nais ninyong makuha ang mga kabuuan pa ng mga aral at turo nitong ating pinaliwanag po sa inyo, mga kapatid, maaari lamang po na inyong hanapin ang ating mga kasamahan, kapwa manggagawa po, under po ng United Pentecostal Church. Amen. Philippines Incorporated. Yan po under po sa bandera po, no, sa umbrella ng United Pentecostal Church. At magtanong po kayo, kahit saan po, kahit saan bansa, meron po. Kung dyan sa Hong Kong, nandyan po yung ating butihing lingkod, Pastor Nilo Plaza po. Maring magtanong lang kayo sa kanya at kaya niya kayong turuan ng buong katotohanan, mga kapatid. Amen. Amen. Si Pastor Richard Gabukan, amen. Pastor din po natin na, amen. Maaari niyo po silang lapitan. Lahat po ng mga kasamahan,
Amen. Pastor Ben Potts po, USA, nandyan din po siya. Hanapin nyo lamang po at dahil siya po ay magtuturo kung merong mga nakakilala sa kanya na nagtatangkilik pa ng doktrina ng Trinity, hanapin nyo po sila. Itong mga na-mention ko pong mga lingkod ng Diyos. Pastor Lee po, no, sa Middle East, hanapin po ninyo yung mga pastor natin yan. Doon po sa Canada, Pastor Willie Mahadukon po, amen, nandiyan po sa Canada. Hanapin nyo po yan, mga kapatid. At sa susunod po ay i-request ko rin po itong mga pastor natin. Kung nakikinig po itong mga pastor natin, please, kung pwede i-chat nyo sa akin yung inyong kompletong address saan kayo nanduroon. No, yung kompleto yung address, i-chat nyo po sa akin para ating ipadala po, ating isabihin po rito sa ating online Bible study na makarating ito kahit saang bansa na kanilang hanapin ang inyong church kung saan kayo nanduroon, mga pastor. Kaya sa lahat ng pastor po sa buong mundo, amen. At sa lahat ng pastor sa ibang bansa, sa Canada, Pastor Willie Maduco nandiyan siya at parang meron pang ibang pastor natin diyan. Amen. Sa kay Pastor Sarah Holley, nandiyan din po sa Canada. Ang dami nating mga pastor, mga kapatid. May Filipino tayong mga manggagawa at meron din po tayong mga banyagang manggagawa din po o kung sila'y mga residente po ng bansa kung saan kayo nanduroon. Amen. Kaya yan pong ating hamon sa inyo, mga kapatid. At ngayong gabi, nagpapasalamat tayo muli sa lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Amen. Magpapatuloy din po ako sa pag-greet ng lahat ng ating mga viewers. Ngayong gabi, mga kapatid, bago ako mamamaalam, Pastor Kenneth Idalantes Despogado, nagsabi, God bless you, Pastor. Preach the Word of God. Yes, Pastor Kenneth, wala na itong tigil. Kailangan gawin natin ito. Amen. Magandang gabi sa inyo dyan kasama ng iyong butihing ama, Brother Boyet, at butihing ina, Sister Josephine Despogado. Amen. God bless you there. And likewise, kasama natin si Sister Jenny Lynn Reed. Amen. Praise God. Salamat, no, Sister Jenny Lynn. Sister Jenny, parating lang ang aking greetings sa kay Brother Miles. At naway, kahit na ito'y mix ang aking paliwanag, Tagalog ang gamit ko, subalit yung aking presentation naman ay nakasulat sa English para mas maunawaan din ng mga nanonood. Amen. Kasama din ng aking butihing ihada at isang pastor natin din ng kanyang husband, Pastor John Almohalias, at sa aking butihing ihada. No, dating yung people natin ito, isang registered nurse, si Sister Hanily Despogado Almohalias, and likewise sa kanyang butihing asawang pastor, Pastor Ihado John Almohalias. Magandang gabi sa inyong lahat. Amen. At yung mga address, Pastor, no, kung maaari yung mga address ninyo, ipadala nyo sa atin dahil sa isang gawain natin, sa isang programa natin, i-mention ko yung mga address ng ating mga simbahan, saan kayo nandoon, yung pangalan ninyo at yung address para madaling matuntun nitong mga viewers natin, no, lalo na itong mga kaibigan nating mga Trinitarian na ngayon ay nagsimulang nag-uunawa na ng mga doktrinang ito. Amen. So, salamat sa Panginoon. Muli, mga kapatid, kagalakan po natin na pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ako po'y muli magsasabi, saliksikin po natin ang buong katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang po ang siyang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Amen. Kaya ito po, muli, si Pastor Lope Roger Bautista Velez na nagsasabi po sa ating lahat, ang kamay ng Panginoon ay laging hahawak sa inyo upang kayo ingatan at ilayo. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na itong pandemic na mapinsala, mga kapatid, sa mabuting pangangatawan na maraming buhay na ang kanyang kinitil. Salamat, inilayo ng Diyos sa ating pamilya. Ako'y magde-declare ngayon. Patuloy sinasabi ko, I declare to your family, lahat kayong nangakikinig ngayon, lahat kayo, I declare that God's divine shield and protection will be upon all of us today and hanggang sa araw ng kanyang pagbalik. Walang maaaring pandemic that can harm us. God will continue to protect us and our family. Sa kasamahan ko, mga kamanggagawa, the Lord will continue to protect our family, our ministry, and even the brethren that God entrusted
in our shoulder or on our shoulder. God bless us all. Once again, masasabi ko sa inyo, mahal ko kayong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli. Bye-bye po. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.